sa lahat ng narito na mga media na nagkaloob ng kanilang gintong panahon, hindi niyo na kami kailanman matatakot sa inyong mga paninira sa amin. Kung ang inyong sadya rito ay para lamang pagbigyan ang inyong kalalagayan na marami ang kumukontra sa himala na ginagawa na mahal na Panginoon. Marami rin po ang nagpapalabas sa mga maling balita na kinukontra namin ang medisina. Ayaw na namin magpa-ospital. Walang katotohanan yan. Bilang nasa katotohanan at alam ang salita ng Diyos, itinuturo namin na ang mabisang paraan ay ang magtiwala kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Sa inyo na may pananampalataya, walang puwang sa atin ang ospital, walang puwang sa atin ang doktor. Ngunit sa wala pang pananampalataya, sumigi kayo. Pagkatapos na hindi na kayo kaya ng doktor, pakainin na kayo ng napakarami. Gusto niyo kumain kayo ng kumain, bukas patay na kayo. Sabi nga natin, beloved Dr. Bert Borja, ito ang payo ko sa inyo. Ako'y magaling na doktor, pero hindi ako gumaling sa aking pagiging surgeon, sa aking karamdaman. Dito lamang sa Jesus Miracle Visit Ministry. Glory! Kaya wala nang pinakamabisang gawain ang makilala ninyo ang tunay na Diyos. Hindi kami magsasawang magkwento sa inyo sa mga himala na aming nararanasan. Ngunit kung pagsawaan ninyo, pakinggan ito, pagsawaan din kayo ng Diyos na tulungan. Ngayon na tayo humiling ng tulong sa Diyos. Nagkawindang-windang na ang ating bansa. Why? My people are destroyed because of lack of knowledge. Hindi nila alam ang salita ng Diyos. Kami ay nakasama last Saturday na rally rito sa Luneta ng National Day of Prayer and Fasting. Hindi kami pumarito para sumuporta kanino man. Kami pumarito para makiisa ng panalangin. Pangalawa, kahit sino ang nakaupo sa Malacanang, sa mga tunay na kaalam ng salita ng Diyos, ay pro-government sila. Sabi ng Romans 13:1-3, walang sino man nalalaban sa mga namiminuno na inilagay ko at niluklok ko dyan. Ako ang naglagay at ako rin ang mag-alis sa kanila. Kaya kung malaman natin ang paraan ng Diyos, wala sanang kampi-kampi, wala sanang patuhan ng maanghang na salita. Kung totoong alam natin ang salita ng Diyos, ating idalangin ang ating presidente, idalangin natin ang mga opisyalis natin. God changeth the times. Siyang nag-aalis, siyang naglalagay. Walang sino makapag-alis hanggat ginusto na mahal na Panginoon. Kapag alam nyo ang salita ng Diyos, sabi natin, masama ang ginagawa. Wala tayong magagawa sa kanila. Ang Diyos lamang ang makapaghusga sa kanilang ginagawa. Kaya nga isang araw, nakatuklas sila ng isang babaeng nangangalunya. Sinabi niya, Panginoong Jesus, nakita namin ang babae ito nangangalunya. Ano ang dapat mong gawin sa kanya? Yumuko ang mahal na Panginoon, sumulat sa buhanginan. Ang sabi niya, walang kasalanan ang pumukol ng bato sa babaeng ito. Walang sino mang naglakas ng loob. Why? All have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng mahal na Panginoon. Maging tunay ka lamang na Kristiyano at walang sala kung makilala mo ang ating mahal na Panginoon. Kayo anumang ginagawa na sinasabi nila nagkasala, tanging Diyos ang magtutuwid sa Kanya. Tayo po ay susuporta sa panalangin sa namiminuno sa atin. Halimbawa, magtagumpay ang impeachment complaint sa ating mahal na Pangulo, siya ay na-impeach, ang sunod naman na Pangulo ang ating suportahan ng panalangin. Ganyan po ang kalagayan natin bilang mga nakaalam sa salita ng Diyos. Say amen! Ganun sana kapayapa ang bansang ito. Kaya nga po, ang lahat na mga kumukover sa atin, hinahayaan namin sila magtanong na magtanong na magtanong. Sapagat kami na mga nasa paglilingkod sa Diyos, hindi kami nagsasalita ng sagana ng amin.
Ang aming sinasagot, ang aming sinasabi, pawang nakabatay sa banal na kasulatan. Purihin ang mahal na Panginoon. From the book of Daniel, chapter 2, verses 21 and 22. And he changed the times and the seasons. He removeth kings and setteth up kings. He giveth wisdom unto the wise, and the knowledge to them that knoweth understanding. He revealeth the deep and secret things. He knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth with him. Siya ang nagtatanggal, siya ang naglalagay. Walang sino makapag-alis na mga namiminuno ng bansang ito hanggat hindi ang Diyos ang mag-alis sa kanila. Kaya kung tayong totoong mga nakaalam ng salita ng Diyos, walang gulo sa bansang ito. Kaya kung nabanggit ng ating mahal ebangelista na sumusuporta kami sa presidente, nababatay yan sa banal na kasulatan. Anong sinabi? Ang gawin ng mga Kristiyano, manaing manalangin para sa ating namiminuno sa ating bayan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Everybody say praise the Lord.